magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Takdang Aralin, sumulat ng isang talata na naglalaman ng pinakamasayang Paskong iyong naranasan. Ito ay binubuo ng 5 hanggang 7 pangungusap. Isulat sa kwaderno sa Filipino. Ang tip ko sa iyo, kapag sinusulat mo na sa pisara yung Takdang Aralin, yung medyo nakaharap ka pa rin sa kanila. Ganon. Kasi kapag nagtuturo ka, bawal yung nakatalikod ka. Sa pagtatanggal nga ng mga visual aids, dapat hindi mararamdaman ng mga estudyante yung katahimikan na may ginagawa ka. Mas maganda na kapag tinatanggal mo, habang tinatanggal mo yun, kinakausap mo pa rin sila. Habang tinatanggal mo, o ngayon natapos na ang ating pagtalakay, naghanda ako ng ilang mga katanungan na sasagutin ninyo para mapatunayan na kayo nga ay may natutuhan sa ating paksa. Kumbaga, may sinasabi ka habang tinatanggal mo. Ayan, pagkatapos mong sumulat ng Takdang Aralin, tatawag ka ng isang mag-aaral at ipapabasa mo yung Takdang Aralin. After nun, tatanungin mo na sila, maliwanag ba ang ating Takdang Aralin? Sasagot sila ng opo, Binibining Menya. After nun, magpapaalam na. Kung wala ng katanungan, magsitayo na ang lahat. Hanggang dito na lamang muna ang ating talakayan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Hanggang sa susunod na pagkikita, paalam na, maraming salamat. Tapos after nun, after mo magpaalam, sasabihin na ng mga estudyante, maraming salamat din po Binibining Menya hanggang sa muling pagkikita. Para sa huling bahagi, ito lang yung pinaka-front page. Nakalagay din dyan ng 4 na logo. Republic of the Philippines, masusing banghay aralin sa pagtuturo sa Filipino 10. Tapos, inihanda ni, ito pwede itong gamitin siguro ng mga Filipino major, then, o kaya naman yung mga subject na Filipino din yung language. Halimbawa, inihanda ni yung pangalan ko, nagsasanay na mag-aaral. Binigyan pansin ni Maria Teresa S. Salazar. Ito yung napakagaling, napakahusay kong city. Siya yung nag-handle sa akin. Nakalagay dyan, gurong tagapagsanay. Tapos, inaprobahan ni na. Nag-observe din sa akin, lalo na nung dry run ko. Sobrang laking pasasalamat ko din sa kanila kasi nung first time ko nag-dry run, sobrang daming nabago. At yung pagbabago na yun, sobrang worth it naman. Yun din yung naging dahilan kung bakit naging maganda yung outcome nung pinaka-final demo ko. At pinagtibay ni yung principal namin sa Bahit Castillo High School. Then, nabatid ni yung teacher ko sa BSU. Kumbaga yung professor ko, yung nagbigay sa akin ng grade sa practice teaching. Sana makatulong itong video ko sa mga student teacher, sa mga future teacher, lalo na sa mga Filipino majors. Ayoko kayong nahihirapan, kaya hanggat maaari, gagawa ako ng mga pagpapaliwanag at video, lalo na about Filipino, dahil nga, naranasan ko yung pakiramdam na sobrang hirap na wala akong mapagtanungan, wala akong mapagkuhanan ng impormasyon. Sana makatulong ito sa inyo. Kung tatanungin ako sa ilang mga tips sa demo, ang maibabahagi ko lang ay gawin nyo na lahat. Gawin nyo na lahat ng makakaya nyo kasi yung final demo, isang beses lang yan mangyayari. Hindi mo na mababalikan, hindi mo na yan mauulit. Hanggat maaari, gawin mo yung best mo. I-enjoy mo na lang. Wala talagang perfect, may mga pagkakamali. Naalala ko nung demo ko, pumiyok pa ako, nagtawanan yung mga estudyante, kayo din yung professor ko. Pati na rin yung city ko, pati na rin yung ibang teacher. Pero yun nga, wala namang perfect. I-enjoy mo lang lahat. Kasi kapag in-enjoy natin yung mga bagay, mas nagiging maganda yung outcome nun. Yun lang naman. Alam kong kayang-kaya mo yan. Maraming salamat sa panonood!